Hi, welcome. It's episode 6 of Financial Planning Series. And for today, I'm going to discuss a profile. This is a close friend of mine. I think na-meet ko siya sa church services. And matagal ko na siyang client. Tapos, since I opened up the idea of giving free financial advice, she's interested. So, I'm going to share. So, bigyan ng financial advice as a content. And if ever there will be similar scenarios to you, um, well, you could learn from it. If you're a financial advisor, at least you know how to interpret a situation of clients and then give financial advice. So let's begin. The prospect profile is 37 years old. She is a female and married na. Now, she's currently housewife, so no source of income. And ang plan na hawak ko sa kanya is retirement plan. So client ko na siya since 2018. Now, sabi ko, what is your concern? Direct concern. So gusto niya lang humingi ng advice sa akin about her finances ngayon. Okay, tapos turuan siya kung paano ma-manage yung pera. Ang unique financial story niya is ganito. This person has a lot of earning potential talaga nung hindi pa siya lumilipat abroad. So meron siyang sources of income from job, from additional parang racket. But simula nung kinasal siya ay kailangan lumipat sa country kung saan yung husband niya. Now, lumipat siya, binitawan niya lahat ng trabaho niya, tapos yung mga extra racket niya, dito niya ginagawa sa Pilipinas, binitawan niya lahat yon, nagpunta siya abroad. Ngayon, sa abroad, nahirapan siya maghanap ng trabaho because of visa and parang foreign policy concerns. So, ang pinaka-problem niya talaga is hindi siya magkaroon ng source of income, unti-unti na naubos yung savings niya, and consistent siya nagpapadala pa rin sa Philippines, sa original family niya. So, kailangan daw niya ng advice. So, tinanong ko kung kamusta na ang financial health niya currently. Yung savings niya, less than 1 month na lang masusustain. Okay? Ang budget niya, wala siyang budgeting na ginagawa. Kasi wala siyang iba-budget ngayon, wala siyang pera. Now, no income siya ngayon. So, ngayon, paano nabubuhay itong tao na to? Remember, this person is married and housewife siya. So, sinusustain ng husband naman niya lahat. Okay? Ang expenses niya, may rough estimate siya. Tapos, may retirement plan siya sa akin. Yung insurances niya, meron siyang ilang investment na naipundar before. Tapos, ang wealth grade niya sa akin financially free. Kasi kahit hindi naman siya mag-work kung tutuusin eh. Buhay na tong tao na to. Okay? Earning naman si husband and okay naman ang finances. It's just that, meron siyang sariling desire na mag-maintain ng sarili niya plus ayaw niyang i-stop yung pagpapadala ng pera sa Philippines. So, yun ang kaso nito. Okay? Now, paano nangyayari yung budgeting niya? Yung savings niya, unti-unti niya yung binabawasan. Saan napupunta yung savings na binawas niya kada buwan? Okay, yung ilang needs niya, siya yung nagsustain. Kunyari, uuwi siya ng Pinas, pupunta siya uli sa bansa na yon. So, hindi siya nanghihingi. Pagka pupunta siya ng Pinas, nagkakaroon siya ng extra income kasi rumalakit siya. Tapos, babalik siya uli doon. Okay, so yung pamasahe niya, yun yung needs kung tutuusin. Tapos, pag nandito siya, kung magkano yung kailangan niya for living expenses, doon na pupunta. Ang wants niya is, basically, self-care naman yun eh. Para mga makeup, mga skincare, mga gano'n, tapos ilang mga labas with friends, 10%. And then, yung other obligation, basically, pinapadala niya talaga as tulong, pumapalo ng 50%. Now, I don't want to judge any kung paano ini-spend yung pera, pero ang dinidiscuss niya dito sa budgeting is sarili niyang pera. Hiwalay sa husband niya. Kasi lahat naman ng mga needs, uwi-uwi, pagpapadala sa parents, at saka sustenance sa mga luho niya, gusto niya as much as possible sa kanya galing. Okay? Now, ang current coverage na meron sa akin, meron siyang AXA Life Basics. This plan is a VUL na insurance kung saan portion of it is to be invested sa mutual funds. Kaso nga lang, mas malaki yung portion na nilalagay sa investment kasi binubuo to for retirement. So this is lifetime to pay kung tutuusin hanggang sa kunin niya sana sa retirement age niya. Okay? Kinuha niya to single pa siya. So, binabayaran niya to ng 17,282. So, 1,000 plus lang per month. Tapos, ang current value na lang niya sa akin is 55,000 na lang. Natalo ba to? Basically, hindi to natalo. But, whenever may namimiss nga na payment, again, nababawas sa current account value kung magkano yung na hindi nabayaran. Plus, masyadong 2018 man to na start, 7 years to pay pa rin to, tigwa 1,000 plus lang naman. So, hindi rin naman talaga ganun kataas from the very beginning. Pero maganda dito sa mga plan na to, ang surrender charge nito is wala na. Yung first 5 years, pag doon ka nag-withdraw, babawasan pa yung pera nyo as charge. Kasi sinurrender mo na maaga.
But the ruling for this plan is, if nalabas mo na yung 5 years, kung magkano yung amount na nakita mo dyan, pwede mo nang gamitin. Now, the reason why I pulled out kung magkano yung amount nito, it's because isa sa struggle niya talaga is wala na siyang pera. Less than 1 month na lang yung emergency fund niya kung tutuusin. So, pinakita ko to just for her to have an option. Kung gusto niya itong kunin, pwede niyang kunin. Okay, so let's continue. Ang assessment ko dito is, kailangan niya talaga ng tulong for planning. Pero ang need talaga ng urgent attention niya, ano ba yung gusto niyang mangyari? Yung gusto ba niyang mangyari, feasible ba? Kasi technically, ang gusto niyang mangyari is, magkaroon ako ng sarili kong pera para hindi mag-stop yung support ko for my own family. We cannot insist naman na dapat yung asawa niya yung magpadala ng pera, di ba? Kasi sarili niyang pamilya yun. Kahit sabihin natin na iisang family na rin sila, hindi naman sa ayaw ng husband niya, pero alam mo na, ugali natin mga Filipino na as much as possible, we know that our original family is our own responsibility. We don't want na ipasa siya. So at least to this person, factual yun. So I suggest also na i-discuss niya yung current situation niya. I appreciate na as financial advisor, pinagtitiwalaan niya ako. But because I'm also her friend, kaya niya sinasabi sa akin to. Pero I think the best person to talk about these matters ay yung partner niya, yung husband niya. And then, yung plan niya sa pag-create ng income, kailangan may latag niya. So, here are my financial advice. First is to be clear talaga sa financial goal. Ano yung gusto niya? Ngayon, since yung mga gusto niya ay hindi niya openly magagawa because kagaya nga ng situation niya ngayon, pupunta siya sa abroad. Sa abroad, hindi siya makapag-work dahil nga sa visa at foreign policy problems. So, the only time na kikita lang siya is pag uuwi siya. Pero, ang bahay naman niya talaga is yung nasa abroad. Kaya kailangan maging malinaw ano ba yung gusto niya mangyari at paano niya dapat i-manage yung finance niya. Okay? Kung yung mga gusto niyang expenses na ma-retain, hindi niya masusustentuhan ng sarili niyang income, ano ba yung magiging feedback ng asawa niya? So, the second advice is for her to talk to her spouse, yung husband niya. Kailangan maging malinaw siya. Ito yung needed niyang pera para sa sustenance ng operations account or needs and wants niya para mabuhay. Ganitong amount yon. Tapos, ngayon, dahil husband naman, yung kausap niya, more or less, automatic sagot to. Kung hindi nagtatrabaho si wife, kung ako si husband, ako yung bahala sa living niya, needs, tapos sa wants, kung hindi naman sobrang mahal, kaya naman. Okay? By the way, yung partner nito, hindi ultra-rich siya. Siyempre, normal lang na tao. Kaya pinag-uusapan to. Second is, meron siyang utang na na-disclose, yung credit card and monthly dues. So, kailangan aware si husband doon. Kasi we don't want na mabaon yung asawa. Di ba? So, i-open niyo yun. Next, yung desire to support the family. Kasi yung desire niya to get income is for her to have her own money and to continue support para sa family niya. So, kailangan yung genuineness kung bakit niya kailangan gawin yon, mapag-usapan nila ng husband niya. And of course, since husband and wife naman to, malamang magkakaintindihan naman yan. Duty rin naman talaga ni wife na i-open yung mga ganitong dilemma sa husband. Next is, mag-create ng plan kung paano kikita. Kung hindi to isa-sustain lahat ni husband, kailangan niyang mag-propose or gumawa ng plan. Is it magtayo ba siya ng, parang tumulong ba siya sa mga kapamilya niya to earn income, magtayo ng konting negosyo doon na hindi naka-under sa kanya para sa foreign policy, di ba? So, parang internal agreement siguro ng pera sa ganun or yung schedule niya pag-uwi para makapag-book ng mga plans ng mga racket niya. By the way, this person can really earn pag may mga racket siya kasi parang nagme-makeup siya. Okay? So, yung plan na yon kailangan niya ma-disclose. Ngayon, kung maplano na nilang husband and wife yon, that's the only time na linawin niya talaga yung plan kasi execute na lang yung plan na yon. Now, with regard to the problem na walang-wala na siya ngayon and hindi niya gustong kumuha ng pera kagad sa husband, pwede niyang i-withdraw yung kanyang life basics. Though 55,000 lang yon, pero at least it could start. Kung kailangan ng family niya, it could start that fund. Okay, yes, for retirement niya to. Pero sometimes, ako as advisor, while important ang planning for the future, very important din yung now, yung urgency ng now. Tapos yung situation calls na kung wala kang pera, remember na yung binayad mo sa company namin for your retirement is technically your pera. Hindi kita babawalan na kunin yon. Basta remember lang na the moment na nag-stabilize na lahat yon, maybe we could start another plan para ma-fund up yung retirement.
So that is basically my advice. Now, I presented already this solution to my friend, and she said that we're going to talk about it further after nila mag-discuss ng husband niya. But I'm glad that I helped and nalagay ko yung focus niya sa kung ano yung importante. So minsan tayo mga financial advisor, we need to hear kung ano yung entire story to give parang not only sound advice because of our expertise, but sound advice that caused the situation. So at the end of it, instead na bentahan ko tong client na to or i-upsell ko siya, ako pa yung nag-encourage na i-withdraw kung kakailanganin. So there are those kind of advices. So ang bias natin dito is our client. Kailangan natin ibigay kung ano yung kailangan nila. Besides, if this person has the chance again to reopen plan, nandito naman tayo to assist. Okay? So I hope you learned something from this, and if ever you are interested to have your own finances checked by an expert, by a financial advisor like me, feel free to contact me. I'm going to put my contact details. And that's it. Thank you and have a nice day.